inaabot na natin ang cellphone natin, lalo na pag nag-ring na, di ba? Minsan nag-alert, papatayin din natin. Pero kadalasan, nag-i-scroll na tayo. Okay? Huwag ko nang tignan yung katabi mo, okay lang yan. Kadalasan, tinitignan na natin kung sino yung mga nag-like sa post natin, sino ba yung nag-message, kung meron tayong mga karelasyon, nag-good morning na ba si Cupcake, okay, si Honey Bunch, yun talaga ang mga tinitignan natin, di ba? Kaya sa umaga pa lang, malalaman na talaga natin sino ba talaga yung priority natin. Okay? Alam na alam ng ating Panginoon yan. Pero ito yung sinasabi. Ito yung kaalaman na binibigay sa atin sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa kanyang salita, ano ba sinasabi na sino dapat at ano ba ang ating priority? Sabi sa salita ni Lord, Matthew chapter 6, verse 33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakalinaw ng salita ng ating Panginoon. Hindi kaalaman yung salita niya. At kung ating hihimay-himayin, gusto natin ang pangunawa para maunawaan natin, maintindi natin ng mas lubos ang salita ng ating Panginoon. Babasahin natin yung mga naulang verse. At sinasabi dito, huwag kang mabalisa o mag-alala kung ano yung kakainin mo, kung ano yung iinumin mo o isusuot mo. Sabi nga doon sa salita ni Lord, pag nabasa natin yung mga naunang verse dyan, hindi naman madadagdagan ng oras o araw yung pag-aalala mo. Eh bakit tayo nauubusan ng oras at lakas sa sobrang pag-iisip o pag-alala? Okay? So, nire-remind tayo ng ating Panginoon na ang priority natin dapat siya. Pag pinag-aralan natin yung salitang seek, sabi dito, pursue, explore natin. Pag sinabing seek, understand yung kingdom ni Lord. Pag sinabing seek, study the kingdom of God. Hindi lang yun, pati yung kanyang katuwiran, His righteousness. At ano ang pangako niya? Ito yung part natin seek. Pero itong pangako niya, pag ginawa natin ang part natin, sigurado gagawin ni Lord yung part niya. Ano yung part ni Lord? We seek, He added. We seek, He added. Ano yung i-add niya? All these things. Ano ba yung mga pinag-aalala natin? Yung kakainin, yung iinumin, yung dadamitin. Lahat ng mga ito ay dinadagdag na lang ng ating Panginoon. Ano ba bang iniisip nyo ngayon ang unang pinag-aalala nyo ngayon? Malapit na ang enrollment, di ba? Yung kuryente, kulang pa ang pambayad. Ang pangako ni Lord, unahin mo siya. Di ba? At ano? Idadagdag niya ang lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya kapatid, hindi tayo dapat magbigay ng oras sa pag-aalala. Sino pa dito yung nag-aalala? Uy, matanda na ako. Kailangan ko na ng partner in life. Diba? Ano pa pinag-aalala natin? Partner in life. Ang dami. Naalala ko tuloy na speaking of partner in life, nung mga panahon na single pa ako, kakagraduate ko pa lang, tapos may trabaho na rin ako, alam nyo, naglulong talaga ako sa partner in life. Gusto ko na rin pumasok sa isang relationship that time. Lalo na nung wala pa ako kay Lord. Siyempre, nakahanap nga. Kaya lang, hindi pala yun yung kalooban ni Lord. Kaya siyempre, nakaranas na maikli lang din yung aming relationship. Nag-end lang din sa akin. Siyempre, na-broken hearted din ako. Diba? Pero ibang-iba yung natagpuan tayo ng ating Panginoon. Amen? Naging abala ako dun sa mga gawain ni Lord, sa paghanap ng kanyang kingdom. Glory to God. Hinanap ko noon yung kanyang salita. Every day, dinisiplina ko din yung sarili ko. Naunahin si Lord sa prayer, sa devotion, praise and worship. At dumating din yung time na nakapaglilingkod na rin ako sa ating Panginoon through Sunday service. Hindi ko na hinahanap na magkaroon ng relationship. Bakit? Punong-puno tayo ng presensya ng ating Panginoon. Pero si Lord, alam niya yung makakapagpasaya pa sa atin. Amen? Kahit hindi natin hinihiling, idinadagdag na. Amen?
dinagdag niya sa akin. Siyempre, yung partner in life, yung aking TDH. Tol, check. Dark, check na check. At happy, check. Okay. Happy nung una pa, kasi papunta pa lang sa transformation ng si Pastor. Di ba? Pero kay Lord na siya, talaga nung tignan nyo ngayon, ganap na yung pagiging handsome. Glory to God yan. Siyempre, balik na tayo sa word, okay? Balik na tayo dun sa sit lang in the love of God verse and everything will be added. Ano pa ang i-add sa atin? Yung joy na nilalong mo, yung peace sa gitna ng mga chaos na nararanasan mo, problema, contentment, amen, thank you, Lord. Idadagdag ng lahat. Ito yung pangako ng ating Panginoon. Pero ang kailangan natin, gawin natin yung part niya. Doon sa binasa nating verse, yung knowledge dito, yun yung word ni Lord. Yung pag-unawa dito, o yung understanding dito, na kapag inuna natin si Lord, pag sinig natin siya, siya ang magdadagdag. Na nauunawaan natin, mas nauunawaan natin na ang Diyos pala, napaka-generous, no? Mas nauunawaan natin, God is able to do everything na kailangan natin, kahit imposible. Amen? At yung pinaka-wisdom dito, mga kapatid, paano ko to i-apply sa buhay ko at susunod sa salita ng ating Panginoon? Marami sa atin ang nai-stop sa knowledge. Ang dami na nating naririnig na salita ni Lord, tama ba? Pero bakit ganun, Lord? Examine our lives. Tinagal-tagal ko na bakit parang wala pa yung pagbabago. Because knowledge alone, information, hindi yan nakakapagpabago. Kailangan natin ng understanding, ito yung comprehension. At kailangan natin ng wisdom, ito yung application. Naintindihan natin mga kapatid? At ang pangako ng ating Panginoon sa kanyang salita, sabi sa word niya in Proverbs chapter 2 verse 6, sabi dito, for the Lord gives wisdom. Sino daw nagbibigay? Si Lord ang nagbibigay ng wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. Kaya mga kapatid, kung gusto mo to, yung karunungan niya, yung pangunawa, at yung kanyang kaalaman, mga kapatid, naisin natin. Sa pagsabi ko kung anong buwan na to, pangalan ng buwan natin, kung gusto mo ito na nanggagaling sa ating Panginoon, sumigaw ka ng napakalakas na amen. Kung ayaw natin paulit-ulit na lang sa cycle, Lord, nakikinig ako ng salita, pero parang walang nangyayari sa buhay ko. Because this month of May is the month of, are you ready, mga kapatid? This is the month of wisdom, knowledge, and understanding. Woo! Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga desisyon na gagawin mo. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom, knowledge, and understanding saan sa pamilya. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng area ng buhay mo na makakatulong para lalo kang mag-grow bilang isang Kristiyano. Para hindi ka ma-stuck doon lang sa knowledge, na puro information, walang transformation. This month of May, ang Diyos ay generous na magbibigay. Sabi dyan sa James chapter 1 verse 5, kung meron man sa inyo na kulang sa karunungan, humingi kayo sa Diyos at ang Diyos ay magbibigay ng sagana. Kaya kung gusto mo ng wisdom, knowledge, and understanding, yes, Lord, ito na yung tamang panahon. This is not just an ordinary new month para sa ating lahat. Dahil ito na yung simula ng pagbabago. Hindi ka lang may isa kapatid doon sa puro information. Because this time, bibigyan ka ng pangunawa ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng karunungan para makasunod sa kanyang salita. Hindi lang yun. Pagdating din sa finances. Paano ba natin i-handle? Sabi ng ating Panginoon, sa Malaki chapter 3 verse 10, dalhin natin ng buo ang ating mga ikapo. Subukin niyo ako sa bagay na to kung di ko ibuhos sa durungawan ng langit ang mga pagpapala na sagana. Amen? Kaya kung ikaw gusto mo ng pagbabago in the area of your finances, ang pinaka-understanding dito na si Lord yung source ng lahat. Amen? At yung mga trabaho, negosyo natin, or nagpapadala sa atin, resources lang yan. At ang pinaka-wisdom dito, Lord,
Lord, tulungan mo ako na mag-obey para maranasan ko yung pangako mo. Nabubuksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga pagpapala na sagana sa ating buhay. Kaya mga kapatid, are you ready?